Ang hangin sa Grand Ballroom ng Ilustrasyo Hotel ay mabigat sa halimuyak ng mga puting rosas at sa amoy ng karangyaan. Libo-libong artipisyal na bituin ang kumikinang mula sa mataas na kisame, na para bang ninakaw ang ganda ng kalangitan para lamang sa gabing iyon. Ito ang Gabi ng Pag-asa, isang charity gala na pinangunahan mismo ni Marco de Alva, ang EFE ng isa sa pinakamabilis na lumagong real estate corporation sa bansa. Pero para kay Marco, ang gabing ito ay higit pa sa pagtulong, ito ay isang laro ng kapangyarihan. Nakatayo siya sa gitna ng bulwagan, suot ang isang mamahaling tuksedo na tila hinulma para sa kanyang matipunong katawan. Bawat ngiti niya ay kalkulado, bawat pakikipagkamay ay may kaakibat na layunin. Sa kanyang tabi ay si Isabel Montero, ang kanyang magiging asawa, na nakasuot ng isang kumikinang na pulang gown. Si Isabelle ay hindi lang basta isang magandang mukha, siya ang nag-iisang tagapagmana ng Montero Conglomerate, at ang kanilang pagsasama ay ang pinakahihintay na pagsasanib puwersa sa mundo ng negosyo. "You've outdone yourself, darling," bulong ni Isabel. Ang kanyang mga daliring may mamahaling singsing ay marahang humaplos sa braso ni Marco. "My father is very impressed." Ngumiti si Marco, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "That's the goal, Isabel. Impress the king to win the kingdom." Ang si King D ay si Don Ricardo Montero, isang matandang lalaki na may mga matang kasing lamig ng yelo, na kasalukuyang nakikipag-usap sa isang senador sa kabilang dulo ng bulwagan. Ang gabing ito ang huling pagsubok. Kung magiging matagumpay ang lahat, bukas ay pipirmahan na ang kasunduan ng pagsasanib ng kanilang mga kumpanya, isang hakbang na magpapatibay sa trono ni Marco bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ito ang pangarap niya. Ito ang dahilan ng kanyang mga gabing walang tulog, ng mga relasyong nasira, ng mga sakripisyong ginawa niya. Ang lahat ay para sa seguridad na hindi maibigay sa kanya ng kanyang ama, isang lalaking namatay na may bitbit na kahihiyan ng pagkalugi. Ang pagiging mayaman ay hindi isang pagpipilian para kay Marco, ito ay isang pangangailangan, isang kalasag laban sa multo ng kahirapan na patuloy na humahabol sa kanya. Para sa pamilya, sabi niya sa sarili, kahit na ang pamilyang tinutukoy niya ay ang alaala na lang ng isang ama at ang pangakong hindi niya mararanasan ang sinapit nito. Ngunit sa gitna ng tagumpay, may isang bahagi sa kanya na nakakaramdam ng pagkalamig, isang kabago ang hindi niya maintindihan. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong may suot na maskara ng kasiyahan, at napagtanto niyang suot din niya ang isa. Habang abala si Isabel sa pakikipag-usap sa mga bisita, nagpasya si Marco na lumayo sandali. Naglakad siya patungo sa isang mas madilim na bahagi ng bulwagan, malapit sa pasilyo kung saan naglalabas-masok ang mga staff ng catering. Huminga siya ng malalim, sinusubukang alisin ang bigat sa kanyang dibdib. Doon niya siya nakita. Sa una, isa lamang siyang anino sa gitna ng mga unipormadong waiter. Isang babaeng nakatayo malapit sa isang mesa ng mga pagkain, inaayos ang mga plato sa paraang may partikular na pagkakasunod-sunod. May kung anong pamilyar sa kanyang mga kilos, sa paraan ng pagtungo ng kanyang ulo. Nang bahagya siyang lumingon, tinamaan ng ilaw ang kanyang mukha, at ang puso ni Marco ay tila huminto sa pagtibok. Hindi maaari. Pero ang mga mata niyang sanay sa detalye ay hindi maaaring magkamali. Ang malambot na kurba ng kanyang panga, ang hugis ng kanyang mga labi, ang buhok na itim na nakatali sa isang simpleng pusod. Pagod ang kanyang mga mata, may bahid ng lungkot na hindi pa naroon dati, pero siya pa rin iyon. Si Elara, ang kanyang dating asawa. Ang babaeng iniwan niya para sa pangarap na ito, ay naririto ngayon, nagtatrabaho bilang isang tagapagsilbi sa gabi ng kanyang pinakamalaking tagumpay. Para siyang binuhusan ng nagielong tubig. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ano ang ginagawa niya rito? Sa lugar na ito na puno ng pagkukunwari, isang lugar na alam niyang kinasusuklaman ni Elara. Naalala niya ang mga pangarap nito, isang maliit na book cafe, isang hardin na puno ng mga halamang gamot, isang buhay na simple pero totoo. Ang mga pangarap na tinawag niyang maliliit sa huli nilang pag-aaway. Habang nakatitig siya, hindi makagalaw, ang kanyang mga mata ay bumaba mula sa mukha nito. At doon, sa ilalim ng medyo maluwag na uniforme, may isang bagay na mas lalong nagpatigil sa kanyang mundo. Isang malinaw na umbok sa kanyang tiyan. Buntis. Si Elara ay buntis. Ang salita ay umalinggaw sa kanyang isipan na parang bomba.
Parang nabingi siya sa ingay ng paligid. Ang musika, ang tawanan, ang kalansing ng mga kopita, lahat ay naglaho. Tanging ang imahe lamang ni Elara, pagod at nagdadalang tao, ang natira. Tila naramdaman ni Elara ang bigat ng kanyang mga titig. Dahan-dahan itong lumingon at ang mga mata nila ay nagtagpo sa gitna ng karamihan. Nakita ni Marco ang lahat sa mga mata nito sa loob ng isang segundo, pagkabigla, sakit, at pagkatapos ay isang mabilis na pader ng lamig na itinayo nito para protektahan ang sarili. Bahagyang nanginig ang kamay nito na may hawak na tray. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya kumilos. Mabilis na umiwas ng tingin si Elara, tumalikod, at nagmamadaling naglakad palayo, nawala sa hanay ng iba pang mga staff na papasok sa kusina. Naiwan si Marco na nakatayo, nakatanga, ang tiyampag sa kanyang kamay ay nakalimutan na. Marco, are you okay? Naramdaman niya ang paghawak ni Isabel sa kanyang braso. You look like you've seen a ghost. Lumingon si Marco kay Isabel, pilit na umiti, ngunit ang maskara niya ay basag na. Just tired, sabi niya, ang boses ay halos hindi lumabas. Pero sa isip niya, iisang tanong ang paulit-ulit na umiikot, isang tanong na nagbabantang gumuho sa lahat ng pinaghirapan niya, kaninong anak ang dinadala niya. Tapos na ang selebrasyon. Ang mga ilaw ay unti-unting pinapatay. Ngunit para kay Marco, ang gabi ay ngayon palang nagsisimula. Habang pauwi sila ni Isabel sa magarbong sasakyan, wala siyang ibang marinig kundi ang tibok ng kanyang puso. The deal is practically sealed. Dad was ecstatic, sabi ni Isabel, puno ng galak. We should celebrate again tomorrow, just the two of us. Yee, sure, sagot ni Marco, ang tingin ay nasa labas ng bintana, hinahanap ang isang mukhang imposible namang makita. Pagdating sa kanyang penthouse, nagdahilan siyang may nakalimutang papeles at mabilis na bumalik sa hotel. Pero huli na ang lahat. Ang catering team ay nakaalis na. Tinanong niya ang event manager, isang babaeng may makapal na salamin. Ang catering service para sa event, tanong niya, pilit na pinapakalma ang boses. Sino ang contractor? Ah, sir, Lina's Kitchenette. Last-minute replacement po sila, sagot ng manager. Wala po kaming contact details ng individual staff nila, sa may-ari lang po. Kinuha ni Marco ang numero, nagpasalamat at bumalik sa kanyang sasakyan. Sa loob ng sasakyan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, bumalik ang lahat. Ang mga alaala ay bumuhos na parang isang marahas na ulan. Flashback. Hindi mo ba maintindihan, Elara, sigaw ni Marco, ang boses niya ay umalingaw sa maliit nilang apartment noon. Mga plano at papeles ng kanyang negosyo ang nakakalat sa mesa. I'm building an empire. Para sa atin to. Para sa kinabukasan natin. Nakatayo si Elara sa harap niya, yakap ang sarili. Hindi siya umiiyak. Mas masakit ang anyo niya kaysa kung umiiyak siya. Isang imperyo na wala akong lugar, Marco. Gabi-gabi, kayakap mo ang mga pangarap mo habang ako, nag-iisa sa kama natin. Nakalimutan mo na ang anibersaryo natin. Nakalimutan mo nang umuwi. These are sacrifices, jit niya. Hindi, mahinang sagot ni Elara, umiling-iling. Ito ay pagpili. At pinili mo na sila kaysa sa akin. Hinaplos niya ang isang maliit na kwaderno sa ibabaw ng mesa, ang kwaderno kung saan nakasulat ang mga ideya nila para sa isang maliit na negosyo, isang book cafe na may kasamang mga organic na produkto. Ang pangarap nila. Pati ito, sinasabi mong maliit na pangarap lang. Isang abala sa pag-angat mo. Natigilan si Marco. Sa galit at pagod, isang malupit na salita ang kumawala sa kanyang bibig. Dahil ang hinaharap ko ay walang puwang para sa maliliit na pangarap na ganyan. Kailangan kong lumipad, Elara. At hindi kita pwedeng buhatin. Isang nakabibinging katahimikan. Nakita niya ang pagkabigla at sakit sa mga mata nito bago ito dahan-dahang tumango. Walang salita. Kinabukasan, pag-uwi niya, wala na si Elara. Tanging ang singsing nila sa kasal ang naiwan sa ibabaw ng unan nito. Hindi niya siya hinabol. Binalot siya ng kanyang orgulyo. Sinabi niya sa sarili na ito ang tama, na ito ang sakripisyong kailangan. That's a flashback. Napahampas si Marco sa manibela. Ang sakit ng alaalang iyon ay sariwa pa rin at ngayon mas matindi pa dahil sa imahe ng kanyang pagbubuntis.
Samantala, sa isang maliit at nangungupahang apartment sa kabilang bahagi ng syudad, hinuhubad ni Elara ang kanyang uniforme. Bawat galaw niya ay mabigat. Pagod na pagod siya. Kumusta ang gabi ng mga mayayaman? Tanong ng isang boses mula sa kusina. Si Lina, ang kanyang matalik na kaibigan at may-ari ng Lina's Kitchenette, ay naghahain ng mainit na sabaw. Si Lina ay kabaligtaran ni Elara, prangka, walang preno ang bibig, at matatag na nakatapak sa lupa. Isang malaking pagkakamali, sagot ni Elara, naupo sa silya at hinaplos ang kanyang tiyan. Sinabi ko naman sa'yo, delikado. Pero kailangan natin ng pera, sabi ni Lina, inilapag ang mangkok sa harap niya. Ang may-ari ng apartment, nagbanta na naman. Kung hindi tayo makabayad sa isang linggo. Hindi na tinapos ni Lina ang sasabihin. Alam na ni Elara. Ito ang dahilan kung bakit nila tinanggap ang biglaang trabaho. Ang maliit na negosyo ni Elara, isang online shop ng mga organic soaps na sinimulan niya matapos ang diborsyo, ay nalugi. Ang lahat ng naipon niya ay naubos. Ngayon, ang tanging yaman niya ay ang batang dinadala niya at ang kaibigang hindi siya iniiwan. Nakita ko siya, Lina, mahinang sabi ni Elara. Natigilan si Lina. Sino? Si Gago. Tumango si Elara, nanginginig ang mga labi. At nakita niya ako. Nagmura si Lina. Anong ginawa niya? Wala. Nagkatinginan lang kami. Biglang nagring ang telepono ni Elara. Isang hindi rehistradong numero. Nagkatinginan sila ni Lina. May pag-aalinlangan, sinagot niya ito. Hello? Elara? Ang boses na iyon. Ang boses na minsan ay musika sa kanyang pandinig, ngayon ay parang kulog na nagbabadya ng bagyo. Nanigas si Elara. Elara, please, let's talk. Hinawakan ni Lina ang kamay niya. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng kaibigan. Huminga ng malalim si Elara, pinuno ng lakas ang kanyang dibdib para sa nag-iisang bagay na mahalaga sa kanya ngayon. Wala tayong dapat pag-usapan, sabi niya, ang boses ay malamig at matatag, bago niya pinatay ang tawag at agad na blinok ang numero. Yinakap niya ang kanyang tiyan. Para sa'yo, anak. Lalaban si nanay. Kakayanin natin to ng tayong dalawa lang. Ang katahimikan sa penthouse ni Marco ay isang uri ng parusa. Bawat sulok ng malawak na espasyo, mula sa mga disenyong Italyano na muebles hanggang sa mga painting na milyon-milyon ang halaga, ay sumisigaw ng tagumpay na ngayon ay wala ng lasa. Hindi siya makatulog. Ang imahe ni Elara, pagod, buntis, at may pader ng lamig sa mga mata, ay nakaukit sa kanyang isipan. Ang malamig at matatag na boses nito sa telepono, bago siya i-block, ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang tainga, wala tayong dapat pag-usapan. Nakatayo siya sa harap ng salaming bintana na abot kisam, tanaw ang kumikinang na syudad sa ibaba. Ito ang tanawing pinangarap niya, ang patunay na nakaahon na siya sa putik kung saan lumubog ang kanyang ama. Ngunit ngayong gabi, ang mga ilaw ng syudad ay tila mga matang ng husga. Marco. Naramdaman niya ang presensya ni Isabel sa likod niya. Lumapit ito, ang seda nitong roba ay humahagod sa sahig. Hindi ka pa natutulog? May problema ba sa kasunduan? Ang una niyang naisip ay ang negosyo. Ito ang pundasyon ng kanilang relasyon. Wala, mabilis niyang sagot, pilit na pinapakalma ang sarili. Iniisip ko lang ang mga huling detalye. I want everything to be perfect. Pinagmasdan siya ni Isabelle, ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri. You've been distracted since the gala. Parang milya-milya ang layo ng isip mo. Hinaplos nito ang kanyang likod. Kung ano man yan, sana masabi mo sa akin. We're partners, remember? Tumango si Marco at pilit na ngumiti. Of course. Pagod lang siguro. Ngunit alam ni Isabelle na may higit pa rito. Ang isang babaeng sanay sa mundo ng kapangyarihan ay marunong bumasa ng mga bitak sa perpektong pagkukunwari. Kinabukasan, hindi na natiis ni Marco. Kailangan niyang malaman ang kalagayan ni Elara. Tinawagan niya ang numerong nakuha niya, ang numero ng Lina's Kitchenette. Isang matinis na boses ang sumagot. Lina's Kitchenette, ano iyon? I'm looking for Elara, diretsong sabi ni Marco. Saglit na natahimik ang kabilang linya. Sino to? Marco de Alva. Narinig niya ang isang mahinang mura.
Ah, si Senorito Gago pala. Bakit? Anong kailangan mo sa kaibigan ko? Hindi pa ba sapat na winasak mo ang buhay niya dati? Natigilan si Marco sa direktang pag-atake. I just want to know if she's okay. Okay. Sa tingin mo magiging okay siya? Matapos mong iwan, matapos malugi ang maliit niyang negosyo, matapos niyang magtrabaho ng halos walang pahinga para lang may pambayad sa upa. Huwag mo na siyang guluhin. Kaya na naming wala ka. At ibinaba ang telepono. Ang bawat salita ni Lina ay karayom na tumusok sa kanyang budhi. Nalugi ang negosyo. Nagtatrabaho para sa upa. Ang sitwasyon ay mas malala pa sa inaakala niya. Ang pagmamataas ay walang lugar dito. Huminga siya ng malalim at gumawa ng isang desisyon na alam niyang hindi magugustuhan ni Elara, ngunit sa tingin niya ay kailangan. Gumamit siya ng isang pribadong investigador, hindi para manmanan si Elara, kundi para lamang alamin ang eksaktong sitwasyon ng tinitirhan nito. Ang ulat ay dumating sa loob lamang ng ilang oras, mabilis at brutal, isang maliit na apartment sa isang lumang gusali, 3 buwan ng huli sa upa, at may notice of eviction na nakapaskil na sa pinto. Hindi na nag-isip pa si Marco. Dala ng guilt at ng isang desperadong pangangailangang may gawin, nagmaneho siya papunta sa address na iyon. Mula sa kanyang mamahaling sasakyan, kitang-kita niya ang gusali. Kupas ang pintura, may mga basag ang bintana. Ang puso niya ay dinurog. Paano niya hinayaang humantong sa ganito ang babaeng minsan niyang pinangako ang aalagaan? Ayaw niyang kumatok. Ayaw niyang harapin muli ang mga matang puno ng galit. Kaya ginawa niya ang alam niyang gawin, ang paraan ng isang taong sanay na sinusukat ang lahat sa pera. Mula sa kanyang wallet, kumuha siya ng isang makapal na pligo ng tig-1,000 piso, sapat para bayaran ang ilang buwang upa at higit pa. Inilagay niya ito sa isang puting sobre. Walang sulat. Ano nga ba ang isusulat niya? Patawad? Masyadong mababaw. Gamitin mo to. Masyadong arogante. Ipinasok niya ang sobre sa ilalim ng pinto. Isang kilos na tila solusyon, ngunit sa totoo lang ay isang pag-amin ng kanyang kaduwagan. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, pakiramdam niya ay hindi siya ang tagapagligtas. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na bumabalik sa lugar ng kanyang krimen. Sa loob ng apartment, natagpuan ni Lina ang sobre habang nagwawalis. Uy, ano to? Binuksan ito ni Elara. Nang makita niya ang laman, ang mukha niya ay hindi nagpakita ng tuwa o ginhawa. Sa halip, namutla siya at pagkatapos ay napalitan ito ng isang malamig na galit. Hayop siya, bulong ni Elara, nanginginig ang mga kamay na hawak ang pera. Elara, pera yan. Malaking tulong to, sabi ni Lina, hindi maintindihan ang reaksyon ng kaibigan. Problema na natin to, di ba? Ito na ang sagot. Umiling si Elara, ang mga mata ay nagsisimulang mamasa. Hindi ito tulong, Lina. Ito ay insulto. Ito ay awa. Para niyang sinabing, heto ang pera, bilhin mo ang katahimikan mo at huwag mo na akong guluhin. Para niyang sinabing tama siya, na hindi ko kayang tumayo sa sarili kong mga paa. Itinapon niya ang pera sa mesa. Bawat piraso ng papel ay parang nagliliyab na uling. Hindi ko kailangan ng limos niya. Hindi ko ibebenta ang dignidad ko para sa kaginhawaan niya. Kinuha niya ang sobre at walang awang pinunit ito. At pagkatapos ay ang isa pa, hanggang sa ang mga piraso ng puting papel ay nagkalat sa sahig na parang nyebe ng kasinungalingan. Ang liham na hindi na isulat, ang pagtatangkang hindi naging tapat, lahat ay punit-punit, tulad ng tiwalang matagal ng winasak ni Marco. Habang pinupulot ni Elara ang bawat piraso ng kanyang dignidad mula sa sahig ng kanyang apartment, si Isabel naman ay gumagawa ng sarili niyang hakbang. Ang pagkaabala ni Marco ay hindi na maikakaila. Sa isang breakfast meeting kasama ang kanyang ama, napansin ni Don Ricardo ang kawalan ng pokus ni Marco. Your fiance seems to have his head in the clouds, sabi ng matanda kay Isabel nang sila na lang ang naiwan. I hope his personal affairs won't affect our business. Ang mga salitang iyon ay sapat na para kay Isabel. Ito ay hindi na lamang tungkol sa puso, ito ay tungkol sa negosyo, sa reputasyon, sa kapangyarihan ng pamilya Montero. Pag-uwi niya, gumawa siya ng isang tawag sa isang taong matagal na niyang pinagkakatiwalaan para sa mga sensitibong bagay. I need you to follow Jubay Fiant, Marco de Alva, sabi niya sa kabilang linya,
ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakal sa ilalim. I want to know where he goes, who he meets. Be invisible. Report everything to me. Nagsimula na ang pag-ikot ng orasan. Samantala, nalaman ni Marco, sa pamamagitan ng isa pang galit na tawag mula kay Lina, na ang pera niya ay itinapon. Akala mo lahat na bibili mo, sigaw nito bago siya muling ibaba. Doon napagtanto ni Marco ang kanyang pagkakamali. Ang wika ng pera ay hindi na gumagana kay Elara. Kung gusto niyang makalapit, kailangan niyang gumamit ng ibang wika, ang wikang minsan nilang pinagsaluhan. Ang wika ng mga pangarap. Naalala niya ang kwaderno. Ang mga ideya para sa isang book cafe. Ang plano para sa mga organic na produkto. Ang mga bagay na tinawag niyang maliit. Marahil, iyon ang susi. Sa halip na bumalik sa apartment nito, pinuntahan niya ang Lina's Kitchenette. Isang maliit na karinderya sa isang abalang kanto. Payak, ngunit malinis at puno ng tao tuwing tanghalian. Naghintay siya hanggang sa humupa ang mga customer. Bandang 3:00 ng hapon, pumasok siya. Naroon si Elara sa isang sulok, nagpupunas ng mesa, ang bawat kilos ay mabagal at maingat dahil sa kanyang kalagayan. Si Lina, na nasa likod ng counter, ay agad siyang nakita. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Anong ginagawa mo rito, sita ni Lina? Hindi pinansin ni Marco si Lina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Elara. Nag-angat ng tingin si Elara, ang mukha ay walang emosyon. Elara, panimula ni Marco, ang boses ay mababa at puno ng pagsisisi. Nagkamali ako. Ang pera isang insulto iyon. I'm sorry. Ang pag-amin na iyon ay tila bahagyang bumasag sa yelo. Huminto si Elara sa pagpupunas. Nagpatuloy si Marco, maingat sa bawat salita. Narinig ko ang nangyari sa online business mo. At alam kong masakit yon. Pero alam ko rin na magaling ka. Ang mga ideya mo may potensyal sila. Tumingin sa kanya si Elara, may bahid ng pagdududa. Anong gusto mong palabasin? Gusto kong tumulong. Hindi sa pera. Lumapit siya ng isang hakbang. Bilang isang business consultant. Walang bayad. Walang kapalit. Tingnan natin ang business plan mo, pag-aralan natin kung saan nagkamali. I-refine natin. Tulungan kitang itayo ulit. Sa tamang paraan. Ito ay isang alok na hindi inaasahan ni Elara. Hindi ito limos. Ito ay isang pagkilala sa kanyang kakayahan. Ang pride niya ay nagsasabing hindi, ngunit ang puso ng isang ina na gustong magbigay ng magandang kinabukasan para sa kanyang anak ay nag-aalinlangan. Ang pangarap niyang minsan nang namatay ay tila muling binibigyan ng hininga. Bakit mo gagawin to? Tanong niya, ang boses ay mahina. Dahil may utang ako sayo, sagot ni Marco, at sa pagkakataong iyon, naging totoo ang kanyang mga salita. Pumayag si Elara, sa kondisyon na si Lina ay palaging naroroon. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang magkita sa karinderya pagkatapos ng rush hour. Sa harap ng mga lumang resibo at menu, inilatag ni Elara ang kanyang mga ideya. Nakita ni Marco ang kislap sa mga mata nito, habang nagpapaliwanag ito tungkol sa mga sangkap, sa marketing, sa branding. Bumalik ang dating Elara, ang babaeng matalino, puno ng pasyon, ang babaeng una niyang minahal. At sa mga sandaling iyon, habang nagpapalitan sila ng mga suhestyon, nawawala ang pader sa pagitan nila. May mga sandali ng tawanan ng pagtango sa pagkakaunawaan. Isang koneksyon ng mga isipan na matagal nang nawala. Isang hapon, matapos ang isang partikular na produktibong talakayan, habang nakatingin si Marco kay Elara na masayang-masaya sa kanilang narating, alam niyang hindi na niya kayang magpanggap pa. Itinigil niya ang usapan tungkol sa negosyo. Ang ngiti sa kanyang mukha ay napalitan ng seryosong ekspresyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Elara. We can talk about business all day, Elara, sabi niya, ang boses ay malumanay ngunit may bigat. Pero may isang bagay lang akong kailangang malaman. Isang bagay na mas mahalaga sa lahat ng ito. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumaba sa nakaumbok na tiyan ni Elara, at pagkatapos ay bumalik sa mga mata nito. Ang hangin sa pagitan nila ay naging siksik at mabigat. Anak ko ba yan? Ang tanong ni Marco ay binitin sa hangin na parang isang matalim na patalim, handang bumagsak anumang oras. Napuno ng katahimikan ang munting karinderya.
Maging si Lina, na kanina patahimik na nagmamasid sa isang sulok, ay napahinto sa kanyang ginagawa. Ang mga mata ni Elara ay hindi kumurap. Isang mahabang sandali, tila pinag-aaralan niya ang bawat sulok ng kaluluwa ni Marco, hinahanap kung may bahid ng pagkukunwari, ng obligasyon, o ng awa. Pero ang nakita niya ay isang bagay na hindi niya inaasahan, takot. Takot na malaman ang sagot at takot na hindi ito malaman. Dahan-dahan, inilapag ni Elara ang hawak niyang ballpen. Ang kanyang kamay ay marahang dumapo sa kanyang tiyan, isang kilos na puno ng proteksyon at pagmamay-ari. Huminga siya ng malalim at nang magsalita siya, ang kanyang boses ay hindi galit o nanunumbat. Ito ay payak at puno ng bigat ng katotohanan. Sabi niya, "Anak mo siya." Ang dalawang salitang iyon ay tumama kay Marco na parang isang malakas na alon, winasak ang lahat ng natitirang depensa sa kanyang puso. Ginhawa, takot, kagalakan, pagsisisi. Lahat ng emosyon ay naghalo-halo sa loob niya, na nag-iwan sa kanya na hindi makapagsalita. Gusto niyang magtanong kung bakit, kung paano, kung kailan. Pero alam niyang wala siyang karapatan. Tila nabasa ni Elara ang mga tanong sa kanyang mga mata. Nagpatuloy siya, "Nalaman ko 1 linggo pagkatapos kong umalis. Pagkatapos ng huli nating pag-aaway." Ang sakit ay bahagyang gumuhit sa kanyang mukha. "Ang araw na sinabi mong walang puwang sa hinaharap mo ang maliliit na pangarap ko." Bumagsak ang mga balikat ni Marco. Ang alaala ng mga salitang iyon ay isang sugat na hindi pa rin gumagaling. "Bakit hindi mo sinabi sa akin, Elara?" Halos pabulong niyang tanong. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Elara. "Para ano, Marco? Para pilitin kang panagutan kami? Para maging isa na namang sakripisyo sa listahan mo? Ayokong maging isang obligasyon. Ayokong lumaki ang anak ko sa isang tahanan kung saan nararamdaman niyang isa siyang pabigat sa mga pangarap ng ama niya." Ang bawat salita ay isang sampal ng katotohanan. Iyon nga ang gagawin niya noon. Iyon ang klase ng lalaki na siya noon. "I deserve better," dagdag ni Elara, ang boses ay naging mas matatag. "At ang anak ko, he or she deserves the world. At kung hindi mo kayang ibigay yon ng buong puso, mas gugustuhin kong ako na lang mag-isa ang magbigay." Ang kanyang paninindigan ay hindi nagmula sa galit, kundi sa isang malalim na pagmamahal ng isang ina. Samantala, sa isang marangyang opisina sa kabilang panig ng syudad, si Isabelle ay nakatitig sa isang sobreng kulay kape na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Kakarating lang nito, inihatid ng isang mensahero. Ito ang unang ulat mula sa kanyang pribadong investigador. May pag-aalinlangan, binuksan niya ito. Sa loob ay mga litrato. Si Marco, bumababa sa kanyang sasakyan sa isang lugar na hindi pamilyar. Si Marco, pumapasok sa isang maliit na karinderya. Si Marco, kausap ang isang babae. Pinagmasdan niyang mabuti ang babae. Pamilyar. At bigla, naalala niya. Ang waiter sa charity gala. Ang babaeng may malungkot na mga mata. At pagkatapos, nakita niya ang iba pang mga litrato. Mga kuha mula sa malayo, ngunit malinaw. Ang babae, nakatayo, at ang kanyang pagbubuntis ay hindi na maitatago. Ngunit ang huling piraso ng impormasyon sa ulat ang nagpatigil sa paghinga ni Isabelle. Hindi ito litrato, kundi isang maikling talata. Ang babae ay si Elara Reyes, dating asawa ni Marco de Alva. Ayon sa paunang pagsisiyasat, ang maliit na online business na sinimulan ni Elara 2 taon na ang nakalipas, ngayon ay nalugi na, ay may kapansin-pansin na pagkakatulad sa Project Nightingale, isang matagumpay na lifestyle brand na inilunsad ng Montero Conglomerate noong nakaraang taon. Project Nightingale. Ang proyektong personal na pinamahalaan ni Isabel. Ang proyektong nagbigay sa kanya ng malaking karangalan sa loob ng kanilang kumpanya. Ang mga ideya ay hindi orihinal sa kanya. Nakuha niya ang mga ito mula sa isang feasibility study na ibinasura ng isa sa kanilang mga teams. Isang pag-aaral na isinumite ng isang maliit, hindi kilalang aplikante noon. Isang pag-aaral na hindi niya pinansin ang pinagmulan. Nanlamig ang buong katawan ni Isabelle. Ito na pala iyon. Ang multo mula sa nakaraan ni Marco ay hindi lang isang buntis na ex-wife. Ito ay isang banta. Isang banta sa kanyang reputasyon, sa kanyang tagumpay, at sa pangalan ng pamilya Montero. Ang katotohanan ni Marco ay tungkol sa isang anak na hindi niya alam.
Ang kasinungalingan ni Isabelle ay tungkol sa isang tagumpay na hindi kanya. At sa puntong iyon, alam niyang ang dalawang bagay na ito ay hindi maaaring mabuhay ng magkasama sa iisang mundo. Kailangang may isang mawasak. Kinagabihan, ang tensyon sa penthouse ni Marco ay masusukat. Hinihintay ni Isabelle ang kanyang pagdating. Sa mesa ay nakahanda ang paboritong alak ni Marco, 2 kopita, at ang sobreng kulay kape. Nang pumasok si Marco, ang kanyang mukha ay pinaghalong pagod at isang bagong determinasyon. Ang pag-uusap nila ni Elara ay nag-iwan sa kanya ng malinaw na layunin. Kailangan niyang ayusin ang lahat. Simula kay Isabelle. "We need to talk," sabay nilang sabi. Naupo si Marco. Nakita niya ang sobre. "What's that?" Itinulak ito ni Isabelle papunta sa kanya. "Ella, don't you tell me." Binuksan ni Marco ang sobre at nakita ang mga litrato. Ang kanyang puso ay bumagsak, ngunit hindi dahil sa takot na mahuli. Bumagsak ito dahil alam niyang ito na ang katapusan ng isang pagkukunwari. "Before you say anything," sabi ni Isabelle, ang boses ay kasing lamig ng yelo, "let me tell you what I know. I know about Elara. I know she's your ex-wife. I know she's pregnant. And I know you've been seeing her." Hindi nagsalita si Marco. Hinayaan niya itong magpatuloy. "What I don't understand is dagdag ni Isabelle. Is it love? Pity? Or something else?" Kinuha niya ang huling papel mula sa sobre, ang report tungkol sa Project Nightingale. "Or is it about this?" Nang mabasa ni Marco ang tungkol sa pagnanakaw ng ideya, isang bagong galit ang pumuno sa kanya. Galit para kay Elara, na ninakawan hindi lang ng asawa kundi pati ng pangarap. Galit para sa sarili niya dahil naging bahagi siya ng mundong ito. "Her business plan," bulong ni Marco. "You stole it, T." "Stole is a strong word," sagot ni Isabelle, hindi natitinag. "Let's call it inspiration. Business is war, Marco. You know that. The weak get eaten." Tumingin si Marco sa babaeng nasa harap niya. Hindi na niya ito kilala. Ang nakikita niya ay isang salamin ang pinakamasamang bersyon ng kanyang sarili, ambisyoso, walang awa, at walang konsensya. "And now," sabi ni Isabelle, "we have a problem. Pregnant ex-wife with a legitimate claim to one of our most successful projects. That's bad for business. That's bad for the Montero name." Itinayo niya ang kanyang kopita. "So here's the choice, Marco. It's very simple." Tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata. "You have to destroy her. Publicly. We will release a statement saying she's a disgruntled ex-wife trying to extort money. We'll paint her as a liar, a fraud. We will crush her and this ridiculous claim. You will stand by side, we will get married, and our empire will be secure." Huminto siya, pinakiramdaman ang bigat ng kanyang mga salita. "That's option 1. Or, tanong ni Marco, ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. "Or, sabi ni Isabelle, you side with her. And if you do, the merger is off. Islay father will not just pull out, he will make it his personal mission to destroy you. Every partner, every investor you have, he will turn them against you. You will lose everything you've worked so hard for. You will be back to where you started. Ain't nobody. Just like your father." Ang pagbanggit sa kanyang ama ang huling patak. Ito na ang sandali. Ang pinakamalaking pagpili sa buhay niya. Ang daan ng kapangyarihan, kasama ang isang babaeng gawa sa yelo. O ang daan ng kawalan, kasama ang isang babaeng nasaktan niya at ang isang anak na hindi pa niya nakikilala. Noon, ang pagpili ay madali lang. Pero ngayon, matapos makita ang kislap sa mga mata ni Elara, matapos malaman na magiging ama na siya, ang mga gusali at kontrata ay tila mga laruan na lamang. Ang totoong imperyo ay hindi gawa sa bakal at salamin. Ito ay gawa sa pagmamahal at pamilya. Tumayo si Marco. Kinuha niya ang kanyang susi at wallet mula sa mesa. Hindi niya tiningnan si Isabelle. "I choose her," sabi niya, bawat salita ay isang panata. "I choose them." Hindi na niya hinintay ang sagot. Naglakad siya palabas ng pinto, iniwan ang isang nagingit-ngit na si Isabelle, ang alak na hindi nainom, at ang imperyong gawa sa mga kasinungalingan.
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, kahit napapunta siya sa kawalan, naramdaman niyang buo ang kanyang pagkatao. Ang mga sumunod na araw ay isang bagyo. Tinupad ni Isabelle ang kanyang banta. Kinabukasan, ang balita ng pagkansela ng pinakamalaking merger ng taon ay gumimbal sa mundo ng negosyo. Ang mga dahilan ay malabo, ngunit ang mga bulungan ay mabilis na kumalat, pinalakas na makinarya ng mga Montero. Si Marco de Alva ay hindi mapagkakatiwalaan, pabago-bago ng isip, isang malaking risk. Ang kanyang telepono ay hindi tumigil sa pagring. Mga tawag mula sa mga galit na investor, mga nag-aalalang board members, at mga partner na bigla na lang umaatras sa mga kasunduan. Ang kanyang stock prices ay bumagsak. Ang imperyong binuo niya sa loob ng isang dekada ay nagsimulang gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Marco ay kahangahangang kalmado. Isang gabi, pagod at may pasa na bigat ng mundo, nagmaneho siya papunta sa apartment ni Elara. Hindi na siya nag-abalang magsuot ng mamahaling damit. Isang simpleng t-shirt at maong lang ang suot niya. Hindi na siya ang sihi na sinusubukang ayusin ang lahat. Isa na lang siyang lalaki. Kumatok siya sa pinto. Si Lina ang nagbukas, handa nang magalit, ngunit natigilan nang makita ang anyo ni Marco. Wala na ang yabang. Ang natira ay pagod at determinasyon. Nasaan si Elara? Tanong ni Marco. Lumabas si Elara mula sa kanyang silid. Nabasa niya ang mga balita. Alam niya ang nangyayari. Ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong pag-aalala at pagtataka. Marco, anong ginawa mo? Tanong niya. Ginawa ko ang tama, sagot niya, isang simpleng pahayag na may malalim na kahulugan. Lumapit siya. Wala na ang merger, Elara. Malamang sa mga susunod na linggo, wala na rin ang kumpanya ko. Mawawala sa akin ang lahat. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Malamig ang mga ito. Pero nandito ako. Hindi bilang isang milyonaryo na gustong iligtas ka. Nandito ako bilang si Marco. Ang ama ng anak mo. Isang lalaking walang-wala pero handang magsimula ulit. Mula sa simula. Kasama kayo. Ang mga mata ni Elara ay napuno ng luha. Ito ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama, hindi ang Marco na naghahabol ng mundo, kundi ang Marco na handang bitiwan ang mundo para sa kanya. Bakit? Halos pabulong niyang tanong. Dahil naintindihan ko na, sabi ni Marco, ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplo sa kamay nito. Ang tunay na pamilya ay hindi binubuo para may pag-iwanan ka ng yaman. Binubuo ito para may dahilan kang mabuhay. Para sa pamilya mali ang pagkakaintindi ko noon. Hindi ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Tungkol pala ito sa pag-uwi. At kayo-kayo ang tahanan ko. Sa unang pagkakataon, hindi na umiwas si Elara. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Marco. Isang tahimik na pagtanggap. Isang tahimik na pangako. Sa gitna ng gumuho nilang mga mundo, doon sa maliit na apartment na iyon, nagsimula silang magtayo ng bago. Nagsimula ang kanilang bagong buhay sa paraang simple at mahirap. Ipinagbili ni Marco ang kanyang penthouse, ang kanyang mga mamahaling sasakyan, at lahat ng ari-arian niya para bayaran ang kanyang mga obligasyon. Lumipat siya sa isang maliit na apartment malapit kina Elara. Araw-araw, magkasama sila. Tinulungan niya si Elara na i-refine ang business plan nito. Gamit ang natitirang kaalaman niya sa negosyo, gumawa sila ng isang mas matatag na pundasyon para sa pangarap ni Elara. Hindi na ito isang maliit na pangarap. Ito na ang kanilang pangarap. Naghanap sila ng mga maliliit na suppliers, nag-eksperimento sa mga produkto sa maliit na kusina ni Lina, at nag-ipon ng kaunting puhunan mula sa pinagbentahan ng mga gamit ni Marco. May mga gabing napapagod sila, nawawala ng pag-asa. Ngunit sa mga sandaling iyon, titingnan lang nila ang isa't isa, hahaplusin ni Elara ang kanyang tiyan, at maaalala nila kung bakit sila lumalaban. Nagkakaroon ng mga kikilig di moments sa gitna ng paghihirap, isang biglaang paghawak ng kamay habang nag-aaral ng spreadsheets, isang pagtawa dahil sa palpak na mixture ng sabon, isang pag-akbay habang sabay silang nakatingin sa pagsikat ng araw pagkatapos ng isang gabing walang tulog. Ang lalaking dati ay nag-uutos sa daan-daang empleyado ay natutong magbuhat ng mga kahon, mag-ayos ng mga stocks, at maglinis ng kusina. At sa bawat pawis na tumutulo sa kanyang noo, mas lalo siyang gumagaan, mas lalo siyang nagiging totoo.
Ang araw na iyon ay nagsimula tulad ng iba. Abala sila sa pag-aasikaso ng mga unang sample ng kanilang bagong produkto, isang linya ng organic baby products na pinangalanan nilang Isinag, hango sa pag-asang dala ng kanilang anak. Bigla, napahawak si Elara sa kanyang tiyan at napaupo, ang mukha ay namutla. Marco, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Oras na yata. Ang lahat ay naging isang mabilis na pagkilos. Tinulungan ni Marco si Elara, kinuha ang go bag na matagal na nilang inihanda, at isinakay siya sa ngunit maaasahang kotse na nabili niya. Walang marangyang sasakyan, walang pribadong ospital. Isang pampublikong ospital ang kanilang destinasyon, ang tanging kaya ng kanilang budget. Ang biyahe ay puno ng kaba. Hawak ni Marco ang kamay ni Elara, bumubulong ng mga salita ng pagpapalakas, kahit na ang sarili niyang puso ay kumakabog ng malakas. Kaya mo yan, mahal. Nandito lang ako. Ang salitang mahal ay lumabas ng natural, na parang hindi ito nawala. Sa ospital, ang lahat ay magulo at maingay, malayo sa katahimikan ng mga pribadong suite na dati niyang kinasanayan. Ngunit dito, sa gitna ng totoong buhay, naramdaman ni Marco na mas nararapat siya. Hindi siya umalis sa tabi ni Elara. Hawak niya ang kamay nito sa bawat hirap, pinupunasan ang pawis sa noo nito, at sinasabing kaya nila ito. Pagkatapos ng ilang oras na puno ng sakit at pag-asa, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa delivery room. It's a girl, anunsyo ng doktor. Dinala ng nurse ang maliit na sanggol na nakabalot sa puting lampin at inilagay sa mga braso ni Elara. Pagod ngunit nagliliwanag ang kanyang mukha. Tumingin siya kay Marco, ang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan. She's perfect, sabi ni Elara. Inabot niya ang sanggol kay Marco. Ang mga kamay ni Marco na sanay humawak ng mga kontrata at ballpen ay nanginginig habang kinakarga niya ang kanyang anak sa unang pagkakataon. Napakaliit. Napaka-perpekto. Ang maliliit nitong mga daliri ay humawak sa kanyang hintuturo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng paghihirap, lahat ng nawala sa kanya ay nagkaroon ng kahulugan. Hi, Aurora, bulong niya, ang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pinangalanan nila siyang Aurora, para sa bukang liwayway ng kanilang bagong buhay. I'm your papa. Sa mga sumunod na araw, ang mundo nila ay umikot kay Aurora. Magkatuwang sila sa lahat ng bagay. Si Marco, na dati hindi marunong magtimpla ng kape, ay naging eksperto sa pagtimpla ng gatas at pagpapalit ng lampin. Si Elara, habang nagpapagaling, ay nakahanap ng bagong lakas sa pagtingin sa dalawang taong pinakamamahal niya. Ang kanilang maliit na apartment ay naging isang tahanan, pinuno ng iyak at tawa ni Aurora, at ng isang pagmamahalang muling nabuo, mas matatag at mas totoo kaysa dati. Lumipas ang isang taon. Ang Isinag Organics ay hindi naging isang biglaang tagumpay, ngunit ito ay dahan-dahang lumago. Nagsimula sa online, kumalat sa pamamagitan ng word of mouth, at ngayon ay may maliit na kiosk na sila sa isang lokal na bazaar. Si Elara ang puso ng operasyon, at si Marco ang utak sa likod ng diskarte. Sila ay isang perpektong team. Ang buhay ay simple ngunit masaya. Ang kanilang kaligayahan ay hindi na nasusukat sa bank accounts, kundi sa mga unang hakbang ni Aurora, sa kanyang unang pagtawag ng Ki Mama at Ki Papa, sa mga gabing magkayakap silang tatlo sa isang maliit na kama. Isang hapon, isinama ni Marco si Elara sa isang lugar na pamilyar. Ito ang lot kung saan nila unang pinangarap ang kanilang book cafe. Matagal nang nakatiwangwang. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Elara. Ngumiti si Marco. Naalala mo pa ba? Tumango si Elara, isang mapanglaw na ngiti sa kanyang mga labi. Elara, sabi ni Marco, humarap sa kanya at kinuha ang kanyang mga kamay. Noon, tinawag kong maliit ang pangarap na ito. Isa iyon sa mga pinakamalaking pagkakamali ko. Dahil ang anumang pangarap na kasama ka, gaano man kasimple, ay mas malaki pa sa kahit anong imperyo. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya hindi isang mamahaling singsing na diamante, kundi isang simpleng singsing na silver, na may maliit na ukit ng araw sa gitna, ang simbolo ng kanilang tisinag. Hindi ko maibabalik ang mga taon na sinayang ko. Hindi ko mabubura ang sakit na naidulot ko. Pero maipapangako ko sa iyo ang lahat ng araw na darating, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Gusto kong bumuo ng maraming pangarap kasama ka at si Aurora.
Gusto kong maging asawa mo ulit sa tamang paraan ngayon. Lumuhod siya. Elara Reyes, will you marry me again? Tumulo ang mga luha ni Elara, ngunit ngayon ay luha na ng purong kaligayahan. Sa gitna ng damuhan, sa lugar kung saan nagsimula ang isang nasirang pangarap, isang bagong pangako ang nabuo. Sagot niya. Marco. Pakakasalan kita. Ang kanilang kasal ay ginanap sa likod bahay ng karinderya ni Lina. Simple, masaya, at puno ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Ang mga dekorasyon ay mga bulaklak mula sa hardin at mga ilaw na nakasabit. Si Elara ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida. Si Marco ay nakasuot ng barong. At si Aurora, ang kanilang munting bulaklak, ay masayang tumatakbo-takbo, hawak ang isang lobo. Walang mga kilalang personalidad. Walang press. Tanging pamilya at mga tunay na kaibigan. Habang nagsasayaw sila sa ilalim ng mga bituin, sa saliw ng isang gitarang tinutugtog ng isang kaibigan, ibinulong ni Marco sa tenga ni Elara. Mahal kita, sabi niya. Noon, ngayon at bukas. Mahal din kita, sagot ni Elara, isinandal ang ulo sa kanyang dibdib. Nakarating din tayo. Tumingin sila sa kanilang anak na masayang tumatawa. Sa wakas, naintindihan na nila. Ang tagumpay ay hindi ang marating ang tuktok. Ito ay ang mahanap ang lugar kung saan ka nararapat, kasama ang mga taong bumubuo sa iyong mundo. At sila, sa wakas, ay nakauwi na. Lumipas ang 3 taon. Ang buhay ay parang isang ilog na umaagos, minsan ay banayad, minsan ay may mga batong kailangang lampasan. Para kina Marco at Elara, ang agos ay nagdala sa kanila sa isang lugar na hindi nila lubos akalain. Ang Isinag Organics ay higit pa sa isang negosyo, ito ay naging isang kwento. Isang kwentong ibinabahagi ng mga ina sa isa't isa sa mga online forum, ng mga beauty bloggers na humanga sa pagiging tunay ng kanilang mga produkto, ng mga taong sawang-sawa na sa mga kemikal at naghahanap ng bagay na simple at totoo. Ang kanilang maliit na kiosk sa bazaar ay naging isang pwesto sa isang kilalang mall, at ang kanilang online store ay palaging abala. Hindi sila yumaman sa paraang tulad ng dati ni Marco, pero ang buhay nila ay masagana. Masagana sa kaligayahan, sa kapayapaan ng isip, at sa mga halakhak ng kanilang 4 na taong gulang na si Aurora, isang masiglang bata na may mga matang tulad ng kay Elara at ngiti na tulad ng kay Marco. Isang umaga, habang nag-aalmusal silang 3, isang email ang dumating sa laptop ni Marco. Isang email na magbabago sa agos ng kanilang ilog. Mula sa Prime Retail, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay maihalong pagtataka at kaba. Ang Prime Retail ang isa sa pinakamalaking chain ng department store sa bansa. Binasa niya ng malakas ang email. Ang Prime Retail ay naghahanap ng isang eksklusibong partner para sa kanilang bagong Filipino Artisans section. At ang Isinag Organics ang isa sa mga nangungunang kandidato. Ito ay isang oportunidad na maglalagay sa kanilang mga produkto sa buong bansa. Isang pangarap na tila napakalayo noon. Ngunit may isang kondisyon. Isang pangungusap sa dulo ng email na nagpatigil sa kanilang pagdiriwang. Ang mapipiling brand ay inaasahang maging pangunahing katunggali ng aming kasalukuyang top-selling lifestyle brand, ang Project Nightingale. Biglang nanlamig ang hangin sa kanilang kusina. Project Nightingale. Ang pangalang iyon ay isang multo. Isang anino na matagal na nilang sinubukang kalimutan. Kahit hindi na sila direktang ginugulo ng mga Montero, ang tagumpay ng Project Nightingale ay isang palaging paalala ng pagnanakaw at kawalang katarungan. Si Lali. Bulong ni Elara, ang kanyang kamay ay biglang humigpit sa hawak na tasa. Gusto nilang paglabanin tayo. Nakita ni Marco ang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa. Ang kislap ng tagumpay ay napalitan ng isang pamilyar na anino ng sakit. Ito ang sugat na hindi pa lubos na naghihilom. Ang pangarap na ninakaw. Hindi natin kailangang gawin to, Elara, agad na sabi ni Marco. Masaya na tayo. Okay na tayo. Hindi natin kailangan ng gulo. Ang kanyang unang reaksyon ay protektahan siya, protektahan ang kapayapaan na kanilang pinaghirapan. Umiling si Elara, ngunit ang tingin niya ay malayo. Hanggang kailan, Marco? Hanggang kailan tayo magiging anino nila? Tuwing makikita ko ang produkto nila sa isang magazine o sa parang may kung anong tumutusok sa puso ko. Hindi dahil sa pera.
kundi dahil iyon dapat ang sa atin. Ang kwento natin. Ang pagod at puyat natin. Tumingin siya kay Marco at ngayon ang mga mata niya ay hindi na puno ng sakit, kundi ng isang bagong apoy. Ninakaw nila ang nakaraan natin. Hahayaan ba nating nakawin din nila ang kinabukasan natin? Ang tanong na iyon ay tumama kay Marco. Napagtanto niyang ang pag-iwas sa gulo ay hindi pagprotekta kay Elara. Ito ay pagpayag na manatili sila sa anino. Ang tunay na pagprotekta ay ang bigyan siya ng pagkakataong lumaban para sa sarili niya. Anong gusto mong gawin? Tanong niya, ang kanyang boses ay matatag, isang pangako ng suporta. Huminga ng malalim si Elara. Gusto kong lumaban. Hindi para sa pera. Hindi para sa paghihiganti. Tumingin siya sa kanilang anak na si Aurora, na masayang nagkukulay sa isang coloring book, walang kamalay-malay sa bigat ng usapan. Gusto kong lumaban para sa pangalan natin. Para malaman ng anak natin na ang pamilya de Alva ay hindi tumatakbo sa laban. Para sa kanya. Iyon na iyon. Ang pagpili ay ginawa. Ang pakikipag-ugnayan sa Prime Retail ay hindi na lamang isang business deal. Ito na ngayon ang kanilang larangan ng digmaan. Sumagot sila sa email. Tinanggap nila ang hamon. At sa Montero Tower, sa opisina ni Isabel na may tanawin ng buong syudad, isang assistant ang nag-abot sa kanya ng isang report. Ma'am, a small brand called Sinag Organics has accepted the challenge for the Prime Retail Partnership. They are now officially a contender against Project Nightingale. Ngumiti si Isabel. Isang ngiting malamig at mapanganib. Sinag Organics, ulit niya sa pangalan na parang isang lasong dahan-dahan niyang tinitikman. Akala ko namatay na sila. Well then, sabi niya, habang tinitingnan ang syudad sa ibaba. It's time to remind them who owns the air. Ang anino ng tagumpay ay nagsimula ng humaba at sa ilalim nito, isang bagyo ang namumuo. Ang desisyon na labanan ang Project Nightingale ay nagbigay ng bagong enerhiya sa Sinag Organics. Ngunit alam ni na Marco at Elara na hindi sila maaaring manalo sa pamamagitan lamang ng kalidad ng produkto. Ang laban na ito ay laban sa isang higante, isang laban ng kwento at ng puso. Hindi natin sila matatalo sa advertising budget, sabi ni Marco isang gabi habang pinag-aaralan nila ang kanilang diskarte. Ang kanilang maliit na opisina ay puno ng mga sample, mga chart at mga tasa ng kape. Ang lakas natin ay ang katotohanan. Doon nabuo ang kanilang kampanya, ang kwento sa likod ng Sinag. Sa halip na magbayad para sa mga mamahaling endorser, ginamit nila ang kanilang maliit na budget para gumawa ng isang serye ng mga maikling video. Hindi ito makintab. Hindi ito perpekto. Ito ay totoo. Isang video ay nagpakita kay Elara, sa kanilang hardin, personal na pinipitas ang mga halamang gamot na sangkap ng kanilang sabon. Ikinuwento niya kung paano nagsimula ang lahat sa isang pangarap na tulungan ang mga taong may sensitibong balat, tulad niya. Ang isa pang video ay nagpakita kay Marco, hindi bilang isang dating kundi bilang isang ama, na maingat na tinitimpla ang isang bote ng kanilang baby oil, habang pinapanood siya ni Aurora. Gusto naming gumawa ng mga produkto na kampante kaming gamitin sa sarili naming anak, sabi niya sa kamera. Ang kampanya ay nagsimulang gumawa ng ingay. Ang mga tao ay naantig sa kanilang katapatan. Nagsimulang pag-usapan ng mga tao, hindi lang ang produkto, kundi ang pamilya sa likod nito. Ang Sinag Organics ay naging simbolo ng isang negosyong may kaluluwa. Ngunit ang bawat tagumpay nila ay isang sampal sa mukha ni Isabel Montero. Mula sa kanyang toring gawa sa salamin, pinanood niya ang pag-angat ng Sinag na mailumalagong galit. Ang pag-atake sa Project Nightingale ay isang pag-atake sa kanya, sa kanyang kakayahan, sa kanyang pangalan. At si Isabel ay hindi kailanman natatalo. Isang hapon, nakatanggap ng tawag si Elara mula kay Mang Carding, ang matandang magsasaka na pangunahing supplier nila ng pinakamataas na kalidad na lavender at chamomile. Pasensya na, Ma'am Elara, sabi ni Mang Carding, ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi na muna ako makakapag-deliver sa inyo. May isang malaking kumpanya na lumapit binili nila ang lahat ng ani ko para sa buong taon. Triple ang presyo. Alam agad ni Elara kung sino ang nasa likod nito. Kinabukasan, ang kanilang supplier naman ng virgin coconut oil ang tumawag. Parehong kwento. Isa-isang pinutol ni Isabelle ang kanilang mga ugat.
Walang hilaw na sangkap, walang produksyon. She's strangling us, sabi ni Marco, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa galit. Gumagamit siya ng mga taktikang alam kong gawin. Kasabay nito, isang mas malaking dagok ang dumating. Isang tawag mula sa isang abogado. Nakatanggap kami ng cease and desist letter mula sa Montero Conglomerate, sabi ng abogado. Inaakusahan nila kayo ng maliciously imitating the packaging and brand story of Project Nightingale. Kabaligtaran, sigaw ni Elara sa telepono. Sila ang nagnakaw sa amin. Ang mundo nila ay nagsimulang gumuho. Nang gabing iyon, sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ni Marco. Isang pamilyar na boses mula sa kanyang nakaraan. Si Jimmy Velasco, isang bilyonaryong negosyante at mortal na kaaway ng mga Montero. Narinig ko ang ginagawa sa iyo ng mga Montero, de Alva, sabi ni Velasco, ang boses ay puno ng tuso. They drew first blood. It's time to fight back. I have information, resources. I can fund your legal battle. I can help you crush them. All I ask is you come work for me after. Let's build an empire together that will swallow the Monteros whole. Ang alok ay isang laso na nakabalot sa ginto. Ito ang pagkakataong bawiin ang lahat. Ang yaman. Ang kapangyarihan. Ang paghihiganti. Ang kailangan lang niyang gawin ay bumalik sa pagiging lobo. Tumingin si Marco kay Elara, na nakaupo sa sahig, napapalibutan ng mga papeles ng kanilang negosyo, ang mukha ay puno ng pagod. Tumingin siya sa pinto ng silid ni Aurora. Ano ang halaga ng isang pangalan? Ang pangalan ba na kinatatakutan sa business world? O ang pangalan na may pagmamalaking binabanggit ng iyong anak? Velasco, sabi ni Marco, ang kanyang desisyon ay buo at hindi na mababago. I appreciate the offer. But Jimbay Empire is already here in this small apartment. I'm not for sale. Ibinaba niya ang telepono. Ang pagtanggi sa alok ay parang pagpirma sa kanilang katapusan. Ngunit sa pagtingin niya sa mga mata ni Elara, alam niyang ginawa niya ang tamang desisyon. Maaaring matalo sila sa laban na ito, ngunit hindi nila isusuko ang kanilang mga kaluluwa. Ang halaga ng kanilang pangalan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kung paano sila natutulog ng mahimbing sa gabi. Paano na tayo? Tanong ni Elara, ang boses ay halos pabulong. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay at hinila siya patayo. Lalaban tayo, sabi niya. Sa paraan natin. Nasa bingit na sila ng pagbagsak. Ang kanilang produksyon ay tumigil. Ang kanilang bank account ay paubos na. Ang demanda mula sa mga Montero ay isang espada na nakabitin sa kanilang mga ulo. Anumang oras, maaari silang mawala ng lahat. Sa isang gabi ng desperasyon, habang si Aurora ay mahimbing na natutulog, binuklat ni Marco ang mga lumang kahon mula sa kanyang nakaraan, mga papeles, mga lumang hard drive, mga bagay na dinala niya mula sa kanyang dating opisina bago ito tuluyang isinara. Naghahanap siya ng kahit ano, isang himala. At doon, sa isang lumang folder na may markang rejected proposals, nakita niya ito. Isang email thread mula 4 na taon na ang nakalipas. Ang petsa ay bago pa man ilunsad ang Project Nightingale. Ito ay isang pag-uusap sa pagitan ng isang junior staff ng Montero Conglomerate at ng kanyang superior. Junior staff, Sir, I'm reviewing this unsolicited proposal from an Elara Reyes. The ideas for organic, story-based marketing are brilliant. I think we should consider this. Superior, Reyes? Never heard of her. We don't entertain unsolicited proposals. File it under reject. But print me a copy of that story-based marketing section. Might be useful for Isabel's new project. Naroon. Itim sa puti. Ang ebidensya. Isang kopya ng email na aksidenteng na forward sa isa sa mga dating contact ni Marco. Isang maliit na pagkakamali mula sa isang malaking makinarya. Isang himala. Ipinakita niya ito kay Elara. We can sue them. We can win, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa pananabik. Ngunit tinitigan ni Elara ang email at umiling siya. Isang legal na laban ay abuti ng taon, Marco. Maubos ang lahat ng natitira sa atin. At sa huli, magiging isang kwento lang ito ng pera. Hindi iyon ang sinag.
Anong gagawin natin? Tanong ni Marco, nalilito. Tumingin si Elara sa kanilang laptop. Sabi mo, ang lakas natin ay ang katotohanan. So let's tell the truth. Naupo siya sa harap ng computer. Hindi siya nagsulat ng isang legal na dokumento. Hindi siya nagsulat ng isang galit na pahayag. Nagsulat siya mula sa puso. Nagsulat siya ng isang bukas na liham. Ang pangalan ko ay Elara de Alva. At ito ang kwento ng aking pangarap. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagsisimula nila ni Marco, ang kwaderno ng mga ideya, ang paghihiwalay nila, ang kanyang pagbangon, ang pagbuo niya ng kisinag mula sa abo ng kanyang mga pangarap. Ikinuwento niya kung paano niya nalaman na ang kanyang ideya ay kinopya, ngunit sa halip na sumuko, pinili niyang lumaban sa pamamagitan ng pagiging mas totoo. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Isabel o ng Montero. Nagkwento lang siya. Ang bawat bote ng aming produkto ay hindi lang gawa sa mga natural na sangkap. Gawa ito sa pag-asa, sa pangalawang pagkakataon, at sa paniniwalang ang katotohanan ay palaging magniningning. Ang sinag ay hindi lang isang pangalan. Ito ay isang pangako. Ito ang puso namin. Sa dulo ng liham, in-attach niya ang isang screenshot ng email na nahanap ni Marco. Walang dagdag na paliwanag. Pinindot niya ang post. Ang nangyari pagkatapos ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Ang liham ay kumalat na parang apoy. Ibinahagi ito ng daan-daang tao. Pagkatapos, libo-libo. Naging trending topic ito. Ang mga news outlets ay nagsimulang kunin ang kwento. Ang David versus Goliath na tema ay umantig sa puso ng publiko. Ang kampanya ay hindi na tungkol sa isinagdi laban sa Project Nightingale. Ito ay naging laban ng isang maliit na pamilya laban sa isang dambuhalang korporasyon. Ang puso laban sa pera. Ang Prime Retail, na nahaharap sa pressure mula sa publiko, ay naglabas ng isang pahayag. We are temporarily suspending our partnership with Project Nightingale pending an internal investigation. Ito ay isang malaking dagok para sa mga Montero. Nang gabing iyon, nakatanggap ng tawag si Marco. Si Mang Carding. Sir Marco, Ma'am Elara, gusto ko lang sabihin, kahit anong mangyari, para sa inyo ang ani ko. Hindi ko kailangan ng pera ng mga Montero. Ang kailangan ko ay ang dangal. Sunod-sunod na tawag ang dumating mula sa iba pang maliliit na suppliers, lahat ay nagsasabing susuportahan sila. Ang puso ng Kisinagi ay hindi lang pala silang dalawa. Ito pala ay isang komunidad. Sa gitna ng lahat, isang gabi, tumunog ang telepono ni Marco. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya. You won, sabi ng isang pamilyar na boses sa kabilang linya. Si Isabel. Ang kanyang boses ay walang galit. Tanging pagod at pagkatalo. You destroyed me with a story. Hindi kami ang sumira sa'yo, Isabel, sagot ni Marco. You destroyed yourself with a lie. Isang mahabang katahimikan. Tell your wife, sabi ni Isabel, she has a good heart. She should protect it. At ibinaba ang telepono. Nanalo sila. Hindi sa korte, hindi sa boardroom. Nanalo sila sa puso ng mga tao. At iyon ang pinakamahalagang tagumpay sa lahat. 5 taon pagkatapos ng tiliham na nagpabago sa lahat. Ang Montero conglomerate ay dumanas ng malaking dago. Bumagsak ang Project Nightingale. Si Isabel Montero ay nag-resign at umalis ng bansa, malayo sa mata ng publiko. Ang kanilang pangalan ay nabahira ng iskandalo. Ang Isinag Organics sa kabilang banda ay namukadkad. Sila na ngayon ang pangunahing partner ng Prime Retail. Ang kanilang kumpanya ay lumaki, ngunit hindi nila kinalimutan ang kanilang pinagmulan. Nagtayo sila ng isang foundation para tulungan ang mga maliliit na negosyante at mga lokal na magsasaka. Ang kanilang opisina ay hindi isang malamig na torre, kundi isang gusaling may malaking hardin sa gitna kung saan malayang nakakapaglaro ang mga anak ng kanilang mga empleyado. Ang epilogo ay nagbubukas sa isang maaraw na hapon. Si Marco at Elara, na nasa kanilang mid-negatibo 30 na, ay nakaupo sa isang duyan sa malawak na hardin ng kanilang bagong bahay. Hindi ito isang mansyon, kundi isang bahay na idinisenyo para maging komportable at puno ng liwanag. Mula sa kanilang kinaupuan, tanaw nila ang kanilang 9 na taong gulang na anak na si Aurora, na tinuturuan ang kanyang 5 taong gulang na kapatid na lalaki, si Miguel, kung paano magtanim ng sunflower.
Naaalala mo ba noon, tanong ni Elara, isinandal ang ulo sa balikat ni Marco. Sa maliit na apartment, pinapangarap lang natin na makabayad ng upa. Ngumiti si Marco. At naaalala ko rin ang isang lalaking akala niya ang imperyo ay gawa sa bakal at salamin. Ano sa tingin mo ang imperyo ngayon? Tumingin si Marco sa kanyang dalawang anak na masayang nagtatawanan habang naglalaro sa lupa. Tumingin siya sa mga kamay ni Elara na nakahawak sa kanya. Ito, sagot niya. Ang imperyo ay ang mga tawa na naririnig mo sa iyong hardin. Ang kapayapaan sa puso mo sa pagtatapos ng araw. Ang pag-alam na ang bawat pagod mo ay para sa kanila. Lumapit si Aurora sa kanila, may dalang isang bagong pitas na sunflower. Para sa'yo, Mama. Salamat, anak, sabi ni Elara, hinalikan ang noo ng anak. Papa, kailan po ulit tayo pupunta sa bukid ni Mang Carding? Tanong ni Aurora. Sa Sabado, sagot ni Marco. At tutulungan mo akong magbuhat ng mga sako ng lavender. Tumawa si Aurora. Ang tanawin ay perpekto. Hindi dahil wala itong problema, kundi dahil ang bawat piraso nito ay pinaghirapan, pinaglaban at minahal. Hindi nila nakuha ang buhay na kanilang pinlano. Nakuha nila ang buhay na para sa kanila. Ang kanilang pag-ibig na sinubok ng ambisyon, binuo muli sa pagpapakumbaba at pinatatag ng katotohanan, ay nahanap na ang tunay nitong sinag. Hindi ito ang katapusan ng kanilang kwento. Ito ang kanilang bukang liwayway. Ang simula ng isang di matapos na umaga na puno ng pag-asa, pag-ibig at mga sunflower.